Good day mga kabayan. Ngayon magpapalit tayo ng inner rod or steering rack end kung tawagin dito sa Australia. So dyan sa Pilipinas, inner rod or tie rod bar. Yun yung natatandaan ko dati nung nagtatrabaho pa ako dyan sa Pilipinas. So ito yung pyesa natin. Inner rod or rack end or tie rod bar. So dito ang tawag dito sa Australia, steering rack end. So rack end saka tie rod end. Aftermarket lang mga kabayan. Mahal kasi yung genuine. So maganda naman to. Mataas naman yung standard ng Australia. So pwede na to. So tatanggalin natin yung yung tie rod end. Pero bago lahat, luluwagan na natin tong mga kabayan, tong lock. Ito yung adjustment. Ito yung ina-adjust yung rack end, steering rack end or tie rod bar pag nag-a-adjust ng toe in toe out. So luluwagan na natin yung pinaka-lock para mamaya madali nang luwagan. Sikipan lang natin ang bahagya. Tapos tanggalin na natin tong yung lock pin ng tie rod end. Tapos luwagan na natin to. Tapos tanggalin na natin yung bellows, steering boot mga kabayan. So sirain na natin yung pinakalock ng steering boot mga kabayan. Siya, alambre siya. So yun yung yung genuine ng Nissan, alambre. So sirain na natin. Papalitan na lang natin siya ng seat tie mamaya mga kabayan. Ito siya mga kabayan, alambre. Pero genuine to, genuine ng Nissan. So ngayon pa lang siya mapapalitan. Pupukin na natin tong steering knuckle. Para mag-separate na yung tie rod end. Malambot na nga rin. Malambot na nga mga kabayan. So pina-check ko kasi ito mga kabayan. Kung tutusin, meron siyang play, mahina lang naman mga kabayan. So ipapa-roadworthy ko kasi ito mga kabayan. Dito sa Australia mahigpit. Bago ma-transfer sa pangalan mo ang isang sasakyan na binili mo, lalo na second hand, kailangan may roadworthy inspection na nakapasa mga kabayan. So kailangan ipasa natin yun. Walang mga defect yung sasakyan. So pina-inspection ko to. So bumagsak siya. Nag-fail yung tie rod end tsaka yung pinaka-inner rod, yung steering rack end. So kaya papalitan ko siya ngayon. Tatanggalin muna natin yung lock nung rack end mga kabayan. Pakita ko lang sa inyo. Ganito kasi yung lock niya mga kabayan. Ganitong style. So yung nakalagay yung genuine, square yung sa Nissan mga kabayan. So ito yung aftermarket bilog. So tatanggalin ko muna. Naka-akap siya ron sa rack end, sa steering rack mga kabayan. Steering rack end. So apat. So ito yung lock niya mga kabayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito siya mga kabayan, yung lock ng ng inner rod. Ayan, yung gumagalaw na yan. Yan. So apat yan. Isa, dalawa, tatlo, tsaka isa sa ilalim yung umaakap sa pinaka tie rod. So pinaka safety siya. Hindi siya basta-basta luluwag mga kabayan. So dito kitang kita. Yan, ayan yung lock niya mga kabayan. Ito, ayan yung gumagalaw na yan. So sininsil ko na siya mga kabayan paatras.
para i-let go niya yung ano, yung inner rod. So ito yung gagamitin nating tools mga kabayan. Fabricated lang. Hindi pa ako nakabili ng crossfoot na malaki. So ito galing pa ng Pilipinas to mga kabayan. Pinagawa ko to sa kaibigan ko dun sa nung tatrabaho ko sa Nissan Commonwealth kay Mamboy mga kabayan. Siya yung welder namin. So pumutol ako ng size 32 mga kabayan na open end na spanner o range, open end range. Tapos pinawelding ako kay Mamboy ng socket. So galing pa Pilipinas to, dinala ko lang dito sa Australia nung dumating ako dito 2009. So ito yung gagamitin natin. Pero may nabibili naman ganito mga kabayan, ganitong tools. Crowsfoot kung tawagin. Crowsfoot or crowspit. Gamit ako malaking breaker bar. Yan, huwag na siya mga kabayan. Gamitan ko na ngayon na ratchet. I-reposition ko lang. Ay matanggal. Higpitan lang muna natin ng konti para matanggal. I-reposition na natin. Siguro ililiko ko na mga kabayan. Ililiko ko rito palabas. So niliko ko ng pakaliwa mga kabayan para pumasok yung pinaka steering rack niya, yung pinaka rack na nakapasok sa loob na racking pinion. So medyo nasa loob siya ngayon. Yan. Huwagan natin ang ratchet. Mas reposition natin ulit. Sinsilin pa natin mga kabayan yung pinakalock niya para bumuka, para maipasok natin yung tools. Ito yung kabila naman kasi 4 na point siya yung pinakalock, so dapat sinsilin siya. Natin to. Luwagan natin. Medyo magganit siya. Siguro may ano to. May thread locker mga kabayan. Which is good naman. Safety. Hindi pa siya kayang kamay. Masikip-sikip pa siya. So ito yung top view mga kabayan, para mas klarong-klaro, para mas kitang-kita siya. So tatanggalin ko na sa ilalim mga kabayan. So hindi pa siya kayang kamayin. Yung tools lang muna gagamitin natin. So tatanggalin ko rin yung lumang lock mga kabayan. Papalitan natin ng bago.
So isiset lang natin ng pantay mga kabayan. Kumbaga bago natin ikabit, paparehas natin yung haba mula rito sa inner rod hanggang dito sa dulo. So papaupuin na natin siya. Ko-compare lang natin mga kabayan. Kasi aftermarket to, hindi naman genuine. Para madali ring mag-wheel alignment mamaya mga kabayan. I-adjust natin yung toe in toe out kung kinakailangan. Pero dito pa lang isi-set na natin kung paano natin siya tinanggal para ganun din natin siya ibabalik. So yan, lalapit ko lang mga kabayan. Bibilangin natin yung thread ng ipin. So halos parehas siya mga kabayan. Maganda tong aftermarket na to. Kasi yung iba mahaba yung threaded portion mga kabayan. Yan, ganyan. So bilangin natin yung nakalabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So gawin na natin 12. So 1, 2, 5, 6, 7. Ayos. Gawin natin 12 mga kabayan bago natin nakalasin. So ito, niluwagan na natin to kanina mga kabayan. Hindi na siya ganong maigpit. So 12. Magkasing kapal din yung nut mga kabayan. So kahit gamitin natin tong brand new, okay lang. Magkasing kapal sila eh. So tanggalin na natin to. Sana maluwag lang. Hindi. Dami tayo ng long nose. Kontrahan natin mga kabayan. Hindi siguro, hindi kaya. So kuha ko ng open wrench mga kabayan. So ito na lang mga kabayan. Adjustable wrench. Ang tawag nito dito shifter mga kabayan. Shifter. Umikot na siya. Once na umikot na yan, dire-diretso na yan. Okay. Kasi kukunin natin tong steering boot mga kabayan, hindi pa naman sira ito eh. Yan. Yes. Meron siyang slight oil leak mga kabayan sa steering rack. So okay lang naman, sarili ko naman to eh. Hindi pa naman kalakasan, slight lang. Yan, hindi naman siya tumutulo na na talagang tagas. So sarili ko naman tong X-Trail na to. So ima-monitor ko na lang. Pupunasan ko na yung loob. Kasi kung grabe na yung tagas na ito mga kabayan, dito pa lang lalabas na. Tsaka dito, lalabas na rito. So ito hindi pa naman. So kakabit na natin yung bago mga kabayan. So ito yung bago. Tingnan natin kung magkasing haba. Ayos, magkasing haba sila mga kabayan. Maganda tong aftermarket na nabili ko. So kakabit na natin yung bellows, yung steering boot dito. Karoon siya ng lupa. Tanggalin nyo lang yung mga bato-batong maliit. Ang lupa. Parehas naman. Ayos. Ganda parehas. Tapos yung lock, huwag nyo kalimutan. Lagyan na natin itong yung bago.
So may bago naman, parehas lang sila nung ano, genuine. Magkasing kapal din. Yan, magkasing kapal mga kabayan. Ayos. Ito na gamitin natin yung brand new, kahit hindi na yung genuine. So tanggalin nyo lang yung lupa. So 12 siya mga kabayan. Mamaya adjust natin to into kabilangin natin 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 12 yan, hanggang dyan lang. So tingnan natin tong ano, tong aftermarket tsaka yung ano, genuine, kung parehas lang yung haba rin mga kabayan. Kasi may nabibili ako na aftermarket, may kaibahan yung sa length, sa haba, konting difference lang naman, pero yun ang nasa listing mga kabayan eh. So inakabit ko, dito na lang nag-adjust sa ano, sa tie rod, sa racket, dito sa thread portion na to. Ito yung ina-adjust sa ano, sa wheel alignment, toe in toe out mga kabayan. Yan. So ipa-partial tight natin to ngayon mga kabayan. Hawakan natin to para hindi gumalaw. Partial tight natin itong ano, liabe 22 mga kabayan. Partial lang. Yan, okay na yan. Kasi luluwagan pa natin yan. Kung kinakailangan mag-adjust mamaya, mag-a-adjust tayo mga kabayan. So okay na, ready na tayo. Kakabit na natin mga kabayan. So ito yung pinaka-lock niya mga kabayan, bilog na. Iba na rin sa genuine, kasi itong genuine mga kabayan, hindi na natin to ma-re-reuse mga kabayan, kasi ano siya yun, naka-lock siya dun sa may ano eh, yung sa pinaka-rack dun sa ano, rack and pinion, naka-crimp siya mga kabayan. So maski i-bend natin to ulit paakap dito sa inner rod, bali wala rin, iikot pa rin to, maluwag. So iikot, pag umikot to, iikot to kasabay net, kasabay to, iikot tong rack end kasabay to. So wala rin. Ito na gagamitin natin ngayon mga kabayan. So meron siya rito, meron siyang nakalawit na dalawa, doon natin ilalagay sa may ano, pakita ko sa inyo. So ito yung pinakalak niya mga kabayan. Yan, yung may dalawa siyang nakalawit, parang kuntil. Dito natin ilalagay sa may kanal. Yan, isa sa taas at isa dito sa baba. So nakalagay siyang ganyan. Yan. So hindi siya iikot. Yan, ganyan. Nakalagay siya ng paganyan mga kabayan. So hindi siya iikot. Tas ito, pag nakakabit na yung tie rod, yung inner rod, ikikrimp natin to. Siguro kahit dalawa lang, dalawang sides lang, okay na yun. Kasi kahit isa nga lang, hindi na siya iikot eh, kung lumuwag. So ayos, kakabit na natin. Yan, kakabit ko na yung tie rod mga kabayan. Yung pinaka inner rod niya mga kabayan, ikakabit ko na. Yan, nakakabit na siya mga kabayan. So lapat na siya. Dinouble check ko lang mga kabayan, para sure ball.
Yan, lapat naman siya mga kabayan. Ayos. Itutorque na natin mga kabayan. So higpitan na natin yung ano mga kabayan, yung inner rod. Natin. So ang higpit nito mga kabayan, 83 Newton meter. Kita natin siya ng 83. So kahit sakto natin ng 80 mga kabayan, safe na rin siguro. Safe na rin yun mga kabayan, 80. So pero gawin na rin natin ano, 83 Newton meter mga kabayan. Yan, isa pa. Isa pa. Okay. Itong click yan mga kabayan. So garanti sabog na yan. So ikikrimp naman natin ngayon yung ano, yung pinakalock niya. So ililigo ko lang ng papunta sa kanan para lumabas yung rack dito. Yung pinakakinakabit na nito, yung tie rod, lumabas dito. So ikikrimp na natin siya mga kabayan. So dito sa baba pa yan. So ikikrimp ko muna yung nasa ibabaw mga kabayan para kitang kita natin dito sa ibabaw. So gagawin ko sa baba, ikikrimp ko yung pinakalock sa ibabaw muna. So yan, nakakrimp na yung ibabaw mga kabayan. So okay na siya. Siguro ikikrimp ko pa yung nasa ilalim. Ayos mga kabayan. Na-crimp ko na rin yung sa ilalim. So mga kabayan, na-crimp ko na rin sa ilalim. Yan, ito mga kabayan, kagaya dun sa ano, sa ibabaw. So naka-crimp na rin siya. Tapos kakabit ko na yung steering boot mga kabayan. Yan, ayos. Nakakrimp na siya, yung pinakalock niya. So safe na tayo. So ikakabit na natin yung steering boot mga kabayan. Gagamit lang tayo ng ano, ng pinaka zip tie lang mga kabayan. Gagamit lang tayo ng zip tie kasi yung original alambre. So medyo mahirap mag-crimp dito, mag-twist ng alambre. So zip tie na lang, hahatakin lang, mas madali-dali.
So okay lang, okay din naman yung zip tie. So kakabit na natin mga kabayan yung steering boot. Okay mga kabayan, naka-zip tie na siya. So gugupitin ko na lang yung ano, yung dulo, yung nakalawit. Pupunin ko lang ng side cutter mga kabayan. Kahit di na natin sagad. Nahulog yung ano, kaputol. So naikabit ko na yung pinakalock dito sa hulihan ng steering boot mga kabayan. Clamp lang naman yun. Tapos kakabit ko na to. So kung hindi naka-align mga kabayan, pwede nyo na maikutin to. Paikot, papunta sa kaliwa o kanan. So ito naiikot ko na. So align na siya rito sa steering knuckle mga kabayan. So kakabit na natin. Tapos kabit na natin yung pinakalock nya. Castle nut mga kabayan kung tawagin. Kabit na natin. Kitan muna natin ang ratchet mga kabayan. So ang torque nito mga kabayan 70. Lagyan lang natin ng 60 mga kabayan. Kasi titingnan natin kung a-align yung ano, yung pinakagatla niya para maikabit yung ano, yung pin. So torque lang natin ng 60 mga kabayan. Sinet ko lang ng 60 mga kabayan. $70 siya mga kabayan. Yung pinaka-torque. Binawasan ko lang ng 10. 60 lang muna. Kasi baka magdagdag pa tayo ng higpit. Para umalay yung ano, oops. Wawa naman yung torque wrench. Isa pa. Baka hindi tumapat yung gatla eh. Para maikabit natin yung ano, ito yung cutter pin mga kabayan. Kailangan maikabit natin sa butas. Hindi siya naka-align mga kabayan, yung pinakagatla, para maipasok sa tie rod yung ano, yung lock pin mga kabayan. So ang torque specs niya is 70. Sa 70 muna natin siya mga kabayan. Torque natin ng 70. 70 mga kabayan. Yan. 70 na mga kabayan. Ayos na mga kabayan, pasok na siya. So ito nakita nyo mga kabayan, lusutan na siya. So ito yung bilog, papasok natin, hindi siya nakaganyan mga kabayan. Kasi pag ganyan maluwag eh. Gagalaw-galaw yan. So ipapasok natin ng pag ganito. Yan. Tapos ikikrimp natin yung isa. Babaluktutin natin yung isang dulo. Yung pinakamahaba. Ipo-point natin sa pababa. Yan. Okay na yung mga kabayan. Okay. So itong isa kahit hindi na, ganyan lang siya. So lumuwag man, meron pang ano, sasalo rito. So okay na tayo sa side na to mga kabayan, dito sa left hand front. Yan na, nakakabit na siya.
So gagawin ko naman ngayon yung sa kanang unahan. So panigurado mag-a-adjust tayo ng ano mamaya, ng toe in toe out mga kabayan. Kunin ko lang tong pinakalak, kasi tong original na lock mga kabayan, nakaakap lang siya sa may sa steering rack, kung sa pinaka-rack and pinion, yung rack sa loob, nakaakap lang siya. So since yung brand new mga kabayan, yung aftermarket, nakapalaman mga kabayan, nakapalaman sa pagitan ng rack, steering rack, yung pinakabakal ng rack and pinion sa loob, yung makintab, nakapalaman siya sa rack, at saka dun sa inner rod nakapalaman siya. So nakatulak siya ng palabas, lalabas ng konti. So yung gulong papasok yung unahan, yung likod lalabas, papasok yung unahan ng bahagya. So panigurado mag-a-adjust tayo ng toe in toe out mamaya mga kabayan. So gagawin ko muna yung sa may kabila, gagawin ko muna tong sa may kanang unahan mga kabayan. Ito, so hindi ko napapakita sa inyo mga kabayan. Parehas lang din naman mga kabayan. Ganon din ang procedure, parehong pareho. So pwede nyo na maging guide yung nando sa kaliwa, parehas lang naman dito sa kanan. So hindi ko napapakita to. After that mga kabayan, mag-wheel alignment tayo mga kabayan. So toe in toe out lang, mag-adjust lang tayo ng toe in toe out. So sisilipin lang natin mga kabayan, papakita ko sa inyo mamaya. Kita-kits maya. Hello mga kabayan, tapos ko na palitan yung inner rod dito sa right hand side ng X-Trail mga kabayan. So ang gagawin naman natin ngayon, i-align naman natin mga kabayan. So inatras abante ko na siya mga kabayan, tapos binounce ko na rin mga kabayan, para lumapat yung suspension niya sa lupa, yung talagang pinaka-ride niya, tsaka yung talagang height niya mag-settle. So i-align naman natin mga kabayan. So mga kabayan, papaliwanag ko lang sa inyo, yun nga, naki-bounce ko na para mag-settle yung ride ng suspension sa lupa. So naka-straight na rin yung steering wheel na ito mga kabayan, in-straight ko na. So tapos sisilipin natin yung alignment ng unahan, i-base natin dun sa hulihan. So pag sinilip natin mga kabayan, dito natin titingnan, dito tsaka dito mga kabayan. So yung likuran masisilip din natin kung naka-align o hindi, pero hindi naman natin ito ginalaw, sigurado naka-align to mga kabayan. So i-base na lang natin yung sa unahan dito, so para ma-straight yung gulong sa unahan. So i-straight natin, pero bahagyang bahagyang nakapasok mga kabayan, papasok natin siya ng bahagya. So sisilipin ko lang, yung unahan medyo nakapasok ng bahagya mga kabayan. Hindi natin siya totally straight, mga kabayan. Yan. So naka-ano siya mga kabayan, naka-out siya mga kabayan, naka-out dito. Tingnan natin doon sa kabila mga kabayan. Tingnan natin dito mga kabayan. So ito naka-in ng bahagya mga kabayan. So ito double check ko lang mga kabayan yung straight ng gulong. So malayo mga kabayan, naka-straight na yung manibela niyan, in-straight ko na yung manibela. So itong gulong na to sa unahan nakapasok, tapos yung kanang unahan na gulong naka-out mga kabayan. So pagka pinatakbo natin to ng ganyan, hindi natin inalign, tatabing yung manibela mga kabayan. So luluwagan ko lang yung tie rod, yung adjuster. Hindi naman natin to hinigpitan ng mahigpit mga kabayan, medyo maluwag lang dito. So luluwagan ko lang mga kabayan, higa na lang ako pa.
So niluwagan ko na to mga kabayan, i-adjust na natin. So ang adjust na ito mga kabayan, para mag-out yung gulong, yung toe in toe out nya, para mag-out, pahigpit to mga kabayan, pahigpit yung adjust. Yan. Adjust na natin, pahigpit mga kabayan, para dumiretso yung unahang gulong, kasi nakapasok yung unahan ng gulong pag sinilip mo sa unahan. Konti pa, so silipin ko lang mga kabayan. Yan, sakto, okay na to mga kabayan. Diretso siya, babalik ko lang ng konti. Pero siguro, so sige, balik na natin ng konti. Balik ko lang ng konti mga kabayan. Nakadiretso siya ngayon. I-in natin na, naka-in ng bahagya dapat. Yan, okay. So ito na yung saka ng unahan mga kabayan. Bali naka-out siya mga kabayan. So ang gagawin natin sa adjust, paluwag mga kabayan. Paluwag yung adjust natin para pumasok yung unahan. So luluwagan natin itong tie rod, yung adjuster. Yan. Isa pa, siguro isa pa. Yan, lugin ko lang, malaki pa naman ang kapit niya. So sisilipin ko lang mga kabayan. Medyo malaki yung difference mga kabayan. So i-adjust ko pa, paluwag mga kabayan, paluwag pa rin. So silipin ko lang mga kabayan. So konti na lang mga kabayan, paluwag pa rin. Doon mga dalawa, isa, dalawa. Okay, malaki pa naman yung kapit niyan. So silipin ko lang ng mabilisan mga kabayan. So okay na mga kabayan. Hihigpitan ko na tong yung lock. Okay, higpitan ko na rin yung kaliwang unahan mga kabayan. So yan yung wheel alignment natin mga kabayan, yung pagkatapos i-align. So sinisilip ko dito mga kabayan. So dito papunta sa likod, dito sa likod ng gulong sinisilip ko yung pantay nila. Pero ang basihan ko, ito yung nasa likod na gulong mga kabayan. So dito basihan ko. So yun yung basihan natin. So ipapantay natin to para malaman natin kung naka-out o naka-in. So ngayon medyo naka-in ng bahagya mga kabayan, konting-konti lang, para pagka umandar tayo lalo na't mabilis, medyo bubuka yung gulong sa unahan. Yung toe in toe out medyo bubuka, pantay yung niya, yung pagkaka-adjust magiging pantay. Kasi pag mabilis gumaganyan pa yung mga kabayan, bumubuka ng bahagya yung toe in toe out sa unahan lalo na't mabilis. So tamang-tama i-adjust natin, medyo naka-in ng bahagya. Yan. So tingnan naman natin yung sa kanan mga kaliwa mga kabayan. Ito kanan to. Tingnan naman natin sa kaliwa mga kabayan.
Yan, ito na yung sa kaliwang unahan mga kabayan. So, medyo naka-in siya ng bahagya. Kagaya na sinabi ko dun sa kanan, na dapat pag in-adjust, medyo naka-in ng konti. So, dahil pag tumakbo na mabilis, medyo bubuka pa siya. So, ito, okay na okay na. So, kung masisilip nyo rito mga kabayan, kung matitingnan nyo rito, tapos papunta rito, papantayin nyo itong dalawa na to. Pero kailangan nakikita nyo pa rin yun, yung pinakasinusundan natin. So doon tayo magbabase sa hulihan. So papantayin nyo to, papunta rito. Yan, maganda yung pagkaka-adjust mga kabayan. So ayos na tayo rito mga kabayan. Iro-road test ko na lang. Pero sigurado naman ako na straight na yung steering natin. So ganun lang yung pag-a-adjust. Sana may na-share ako sa inyong maganda-ganda na masasabi nating siguro technique o pero ganun naman talaga. Meron nga gumagamit yung tali naman. Dati sinubukan ko na rin yung tali kasi wala rin naman akong tali. Accurate din yung tali. So nasanay na akong sinisilip ko na lang. Oo. So kung bago pa lang kayo mag-a-align, hindi nyo pa gaano kabisado, tali, gamitan nyo ng taling manipis mga kabayan. So accurate din naman yun. So since matagal ko na rin naman kasing ginagawa to, so kaya sinisilip ko na lang mga kabayan. So sana may naibahagi ako sa inyong kaalaman kahit papaano mga kabayan. Salamat sa inyong panonood. Please like, subscribe, and comment. Kita-kita kits ulit sa susunod na vlog. Salamat!